The Holy Bible. Reading Plan, 4th Day, Tagalog Version, Genesis chapter 9 to 11, and Mark chapter 4. Ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Ikasyam na kabanata. Binasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. At wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ang mga anak ni Noe. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ang ama ni Kanaan. Silang tatlo ang pinagmula ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japhet ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos, lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, sumpain ka, Kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. At sinabi rin niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Kanaan. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet, at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya, at ng mga lahi ni Shem, at naway maging alipin din ni Japhet si Kanaan. Nabuhay pa si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. Namatay siya sa edad na 950. Ang mga lahi ng mga anak ni Noe. Ika-10 kabanata. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japhet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras.
Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat, at Togarma. Ang mga anak naman ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kittim, at Dodanim. Ito ang mga lahi ni Japhet. Sila ang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga dalampasigan at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila, at may sarili silang wika. Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Cush, Mizraim, Put, at Kanaan. Si Cush ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama, at Sabteka. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nanggaling ang kasabihang, katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mangangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erek, Akkad. Ang lahat ng ito ay sakop ng Shinar. Mula sa mga lugar na iyon, pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Ninive, Rehoboth-ir, Kala, at Resen na nasa gitna ng Ninive at ng Kala na isang tanyag na lungsod. Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patruseo, Kaslu, at ng Kaftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni na Sidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arbadeo, Zemareo, at Hamateo. Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon, papuntang Gerar hanggang sa Gaza, at umabot sa Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim, at hanggang sa Lasya. Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika. Si Shem na nakatatandang kapatid ni Japhet ang pinagmulan ng lahat ng Eber. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Geter, at Meshek. Si Arphaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Azarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Mesya at papunta sa Sephar, sa kabundukan sa silangan. Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Ang Tore ng Babel. 11 kabanata. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar, at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit, para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa, at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato, at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang.
At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. 2 taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arphaxad. Matapos isilang si Arphaxad, nabuhay pa si Shem ng 500 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 35 taong gulang na si Arphaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shelah. Matapos isilang si Shelah, nabuhay pa si Arphaxad ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Shelah, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shelah ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 34 na taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng 430 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng 200 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 32 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng 200 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 29 na taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng 119 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 70 taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Abram, Nahor at Haran. Ang mga lahi ni Tera. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur na sakop ng mga Kaldeyo, sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya'y baog. Umalis si Tera sa Ur na sakop ng mga Kaldeyo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na 205. The Book of Mark, Chapter 4. Ika-4 na kabanata. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil sa dami ng taong nakapalibot sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito nang masikatan ng araw.
At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, kaya hindi namunga. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga. Ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, "Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga." Nang nakauwi na ang mga tao, tinanong siya ng 12 apostol at ng iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay pinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga, upang matupad ang nakasulat sa kasulatan. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Dahil kung makakaunawa sila, magsisisi sila sa kanilang kasalanan at patatawarin sila ng Diyos." Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung hindi ninyo nauunawaan ang talinghaga na ito, paano ninyo mauunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? Ang inihahasik ng manghahasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman, at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Ang talinghaga tungkol sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay ang ilaw sa patungan. Ganoon din naman walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan." Sinabi pa niya, "Makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig, at dadagdagan pa niya ito. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya." Ang paghahalin tulad sa binhing tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, "Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin." Ang paghahalin tulad sa buto ng mustasa. Sinabi pa ni Jesus, "Sa ano kaya maitutulad ang paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag naitanim na at tumubo, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halaman. At kahit ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim ng mga sanga nito."
Marami pang talinghaga o mga paghahalintulad na gaya ng mga ito ang ginamit ni Jesus sa pagtuturo sa mga tao ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa mga tao nang hindi gumagamit ng talinghaga, pero ipinapaliwanag naman niya sa mga tagasunod niya kapag sila-sila na lang. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. "Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo?" Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, "Tigil, kumalma kayo." Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin?" Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and share. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there.